Sir Ronald, bunsod nga itong nag-viral na video na to. May panawagan kayo dyan sa Digital Pinoy, yung inyong grupo. Just go ahead po, sir. Opo, actually, matagal na po nating panawagan ito, no, na dapat po ay yung mga AI-generated content, videos man yan, images man yan, ay dapat ho mandatory ng nilalagyan ng tag ng mga social media platforms una para maiwasan po na ano yung mga tao, maloko yung mga tao, nakakala nila totoo yung video, totoo yung picture na ginamit. Pangalawa, para ho mag-guide din po yung ating mga kababayan tungkol ho doon sa nilalaman ho ng content na AI generated. Oo. Sir Ronald, yun lang, meron lang akong tanong sa pag sinabi mong kailangan itag ng social media platform, whether it be Facebook or TikTok, YouTube, kailangan nakatag. Merong kumbaga may nakalagay sa ilalim na this video is AI generated, something like that. Opo, actually, pwede pong ganun or pwede pong katulad ho halimbawa ng mga videos na graphically disturbing, pwede ho meron ho na siyang kailangang i-click na parang yung nakakapanood o yung nakakita ng picture, bago niya makita yung kabuuan ng picture o video, ay nabasa niya na ito ay AI generated. Paano po kaya ngayon, Sir Ronald, because the younger generation now are very tech savvy. So talagang lahat nakatutok na sa social media, lahat nakatutok na ngayon sa internet, and it's very hard to identify whether the video is an artificially made video or talagang yung totoo. Meron ho ba tayong dapat na gawin, particularly on promoting or campaigning, particularly about the artificial intelligence? Because, well, as what we know, there's always advantages and disadvantages dahil itong artificial intelligence naman, hindi lang naman nagagamit sa ganito, kundi may mga magagandang benefits din naman yan eh. Tama po kayo. Linawin po natin, yung AI, isa siyang magandang tool. Makakatulong po siya sa atin para ho ma-increase ang productivity, mapabilis yung mga trabahong ginagawa natin. At tingin po natin, dahil ho may mga ganito na ho nangyayari at dati pa naman po, I think a few years ago, na-observe na po natin na yung AI ay nagagamit at magagamit pa para ho sa mga maling bagay, ay dapat ho una magbalangkas na ho siguro ang ating pamahalaan, kasama ho ang private sector, kasama ho ang mamamayan ng guidelines sa tamang paggamit ng AI. Kasi po, kung hindi po natin magagawa nito ng guidelines, ay talaga ho magiging prone po ito sa pang-aabuso. Pangalawa, kailangan ho talagang magkaroon ho ng mas palakasin pa ho yung batas laban ho doon sa fake news, sa mga libel. Nang sa ganun po hindi naman din po magamit yung teknolohiya doon ho sa maling paraan. Kasi kagaya ho ng kahit anong pa mang bagay, kahit ho well-meaning yung idea sa pag-create ng technology na ito, kung gagamitin mo ito sa mali, gagamitin mo ito sa kasamaan, ay magiging masama at mali yung teknolohiya. No? So, ito po yung tingin namin kailangan ng magawa as soon as possible. Nang sa ganun ay mapigilan po o ma-address habang maaga pa yun hong mga problemang na-create na ngayon at posible pa hong ma-create in the future. Sir Ronald, kasi meron mga AI generated na cute-cutean lang, di ba? Wala siyang, yung mga apo ko, cute na cute doon sa mga baby penguin, yung mga baby, alam mo naman, doesn't exist in real life. Correct. Pero cute na cute sila. So ikaw talaga, sinasabi mo sa kanila, no, that's not real, that's just that's just make believe, di ba? So maaga pa lang alam nila. So yung gano'n na parang, it doesn't do any real harm. Pero pag ganito na meron ng motibo, hindi ba? So may binabanggit si VP Sara na for as long as yung kanya kunwari, yung supporter na yon, who came up, they created, nilikha itong video na to dahil supporter siya ni VP Sara and ayaw niyang matuloy yung impeachment trial. Against the impeachment trial, it created itong viral na video na yon. It doesn't, ang tinutulig sa ni VP Sara is kung nilikha mo yon for profit. So yung motibo nung creator nung AI, bago niya i-upload doon, how do you factor that in? Kung kunwari,
ardent supporter ka, wala kang pakialam sa kikitain mo, but inevitably, correct me if I'm wrong, it's going to be monetized, di ba? Kasi kakalat, dadami Yes. yung views, pwede mo i-monetize. Yung motibo nung creator ng AI sa pag-upload nung AI-generated po na creation niya, Sir Ronald? Well, syempre, tingin ko po, I must respectfully disagree po na hindi porke hindi pinagkakakitaan ay okay lang. So, syempre, yung kagaya nga po nabanggit nyo, it's the motive behind it. Kumbaga, kung halimbawa, ako po, personal kong opinion, halimbawa, gusto kong mag-generate ng video to voice my opinion, walang problema doon. Pero for you to, kasi nakita ho natin yung page na pinagmulan, talagang sinasabi ho nila, and they presented the video in a manner na akala mo man on the street talaga yung kausap. Well, when in fact, it's AI generated. So tingin ko, kung gusto mong ipakalat yung opinion mo, walang problema. Pero kailangan mong i-disclose na this is an AI generated content, nang sa ganon ay alam din ng publiko. Kasi wala naman hong problema, wala ho tayong pagtatalo. Karapatan ho ng kahit na sino na ilabas ang kanyang opinion. Pero kung gagawin mo po ito in a misleading way, Mapanlin ay doon na po lang. tayo nagkakaroon ng problema. Hindi po ba? Hindi po usapin kung kikita ba sila o hindi. Ang usapin po dito, nakaka-mislead ba siya ng tao o hindi. Which is, sa video na yon, tingin ko ho, merong intent to mislead. Kasi nga, they presented it in a way na para bang totoong kabataan, yung totoong tao yung ini-interview. Hindi naman ho totoong tao, AI generated ho siya. Tingin ko kung gusto nilang maglabas ng ganong video, nag-interview sana sila ng maraming tao. Total, marami naman ho nagsasabi on both sides. Maraming sinasabi ng iba, maraming pabor sa impeachment. Sa kabilang banda, maraming nagsasabi, maraming hindi pabor sa impeachment. So pwede hong ginawa itong video na to na nag-interview ka ng totoong tao, hindi ka na nag-AI generated video. Pero regardless, dahil gumawa ka ng AI generated video, dapat dinisclose mo na AI generated video to. Nang sa ganon, hindi ho na biktima yung mga tao. Kasi talaga ang ganda ho ng pagkakagawa ng video. Napanood ko ho yung video. Talaga ang ganda ng pagkakagawa. Akala ko rin talaga nung una, totoo. Pero nung tinignan ko na closely, sabi ko parang may mga mali pa dito, no? So ang ganda na ng video, kaya meron talaga ng mga naloko, and I think Senator De La Rosa well-meaning naman siya. Talagang yung opinion niya, naniwala siya doon sa kabataan. Tingin ko hindi lang niya alam that time na AI generated video yung video na yon, pero naglabas na ata siya ng statement recently na hindi nagmamatter kung AI yon kasi yun yung opinion na pinaniniwalaan niya, no? Pero that is his opinion and we respect it. Ang kailangan lang, tingin ko, yung mga gumagawa ng AI-generated videos, i-disclose nila, pero ultimately, yung social media platforms, dapat sila rin mismo, meron silang mekanismo na itatag nila on their own lahat ng AI-generated videos kasi they have the tools to detect kung AI-generated video ba to o totoong video. Together, Sunnet 25, Sunnet 25.